kind of emotional. Nakita po si Pastor George na gusto mo naman nakita kami na dito. And I remember the years when we were starting to live sa dito po sa Urano Bataan. Ang magandaan din mo si Tatay Moses at Pastor Moses Guzman. And I remember going there, pag may kailangan i-repair ng sasakyan, si Pastor Guzman. Hanggang nalipat po kami ng Pampanga, pag nagpagawa ng pera, si Pastor Guzman. So, nung panahon po, magkakaano tayo dito eh. Una sa lahat ay, sino po sa inyo dito yung member na ng church natin from 45 to 50 na narito pa rin po na buhay pa kayo? Sila Ate Isabel lang ba? Si Ate Isabel sa kasuya natin. 45 years ka na ba? Panungan pa sa Abanis eh. Mas mag-update ka na, dito dito sa Lalubigan. Okay. Ang alam ko sumunod natin, of course, Marcos, di ba? Kaya naalala ko po, kasabay ko nung dito ka, hindi naman kabataan, hindi matanda ko sila sa akin. Ito sila, hindi matanda lang sa atin. Nagkaubos na po yung buhok natin. So, 40 to 45. Actually po yung mga pamilya po, from 50s pa mga pamilya. Eh, pamilya mo ba tayo narito? Sino pamilya ng tayuhan na dito? Kasi po yung mga pamilya, naalala ko po na magsimula po, Pastor Rindo, tsaka si Mami Tita dito, doon pa po kami sa Pantalang Bago. Pantalang Bago pa po kami, at meron po kami na upahang bahay doon na dalawang palapag. Sa parang sa second floor kami, tapos yung church pati Malosa din. Ang mga kasama po namin dyan ay kung nag-aaral pa, si Ate Aida nung Will Church na kahit hindi sila eh. Pero si Ate Mirna, si Nene, at saka si Kuya Mandi, si Kuya Nelson, at saka si Dinini, at saka si at saka si Bunso. Papasok po na eskwelahan. So after po ng Urani Bataan, tapos po namin sa Pantalang Bago, ay hindi pa kami sa Paking. O dito alam yung Paking, alam yung Paking, di ba? Yung diretso na sa Paking, di ba? Yan, tapos po ay 1 year na, parang 1 year lang sa Paking din ito yung church natin, narito na sa church natin. So, napakaraan pong memorya itong building natin ito. I remember when this was built. Sabi ko nga sa pusa, dami na magandang churches dito natin itong araw. At napagaramdam ko nung araw, parang ang laki-laki ng building na to. Piling ko ito na pinakamalaking building natin ito sa buong buhay ko. So nakalala ko ba nung dito, may pinto po dito. Tapos dito po sa loob, may baptistry. Pagkatapos po ng baptism, nagiging po nagsiswimming. Kaya po na-approach ko yung tubig niya, hindi po nasasayang. At hanggang ngayon po sa mga anak ko, ganun din. Pagkatapos ng baptism church namin sa Pinamonan, doon din po siya nagsiswimming. At alam po ninyo, sabi ko, sa dami ng memorya po sa church na ito, ay meron po kasang bagay na hindi malimut-limutan. Kanina po kami papunta rito, dumanto kami lumabas sa may Bulawin. At sakto-sakto, doon po sa may Urani North Elementary School. At sabi namin doon sa mga anak namin, nung kami maliliit pa, pag umaga, hinahatid kami ni Pastor Tony Magbuhos. Hindi nakakilala pa sa kanya pa Pastor Tony Magbuhos, kay Ate Fe. Yan po yung kasabay namin yan, di ba, no? Yan. Sa eskwela yung nasa Panginoon sila mag-asawa, no? Pero Pastor George, yung anak ko, siya punta. Grabe. Trio, solo, hindi ko lang siya sa nagrupo, kaya ako sa yung punta. At naalala ko noon, may tricycle kung ginagamit tayo noon dyan, at si Pastor Tony hindi ko na
At nung araw po, talagang sabi ka lang, titignan mo yung paligid, talagang mawawala ka lang kasi dati. Di ba, nung araw, palayan lang yan. Kaya layo-layo yung binalakad mo eh. Pero isang bagay po ang nakita ko, na hindi ko kakalimutan kay Pastor Tony at saka po yung naalala niyo po dati, sino po umabot sa organ natin dito? Yung organ natin. Ginagagal natin dito. Yan, di ba? No? Meron po isang gabi na tumatok po dyan sa gate ng church natin. Of course, Pastor Prido, pag may tumawag, automatic yan. May tao sa labas, binupuntahan niya agad. Nung makita po, dalawang lalaki ko, dalawang binata po ito, at ang trabaho daw po niya, nagpupuli ng piano. Nagkakataon po at that time, wala kami na Pastor Prido, wala tayong piano. Keyboard lang, meron pa that time, kaya, pero sabi, sige, lahat gabi na rin, tumuloy na kayo. At ito po dito sa lugar na ito, dati pong office yan na dyan. Office pa ang nalagay, nilalagyan na ng gamit. Dito, office ko pa ang gamit nila. Office na rin, yes. Sabi ni Pastor Prido, dito na kayo magpahinga sa office mo. So, nung gabi po yun, hindi po tinantala ni Pastor Prido yung dalawang lalaki ng salvation, ng kaligtasan. Yung isa, yung pong alalay, habang kausap siya, tango ng punang tango. Pero yung isang laging sumasagot, pinomonstra niya, Pastor, tinataktak niya bibig ng ganyan. Pastor, bata pa po ako. Malakas pa po ako. Nakikita niya pa yung muscle niya ganyan. Office na yan. Nakikita po kasi namin si bibintana kong jaro sa natin dyan. So, sa haba po ng uusapan, mga maghahating gabi na, bintawan na po ni Pastor Prido. At, nung siguro mga 10 o'clock yun, 10 o'clock sa bintawan, pero bago mag-12, naalala ko ay binalikan po ni Pastor Prido. Siguro, binabagapag siya ng Holy Spirit na, kasi talagang hindi recognize ng isa na tanggapin si Jesus Christ as his personal Lord and Savior. Binalikan po niya, binigay niya ulit ng warning, sabi niya, buhay natin, may hangyan lang, at hindi natin lang kung tayo kukunin ng Panginoon, dapat ay makakilala tayo sa Panginoon bilang sa ating kapagligtas. So, yung naging reaction po ng lalaki, nalimutan ko na yung pangalan, nasa dulo ng dila ko, kung kita nyo lang po pagkakakila ako. Sabi niya gano'n, yun din! Yung kanyang tignan, kilabog niya, pinakita yung piniflex niya yung muscle niya, lahat, Pastor, bata po po ako. Alam po ninyo, by 4 o'clock in the morning, yung pintuan po namin doon, kasi po doon kami nakatira sa kabila, dito kami sa kwarto, mga double deck po kami. Sigaw po, nakasigaw yung kasamang lalaking pakatang lang. Pastor! Pastor! Binabangungot itong si malakas pa ako, bata pa ako. So si Pastor Prido, at that time, talagang lahat ng pwedeng gawing first aid. Alam ko, hindi nag-photo note pero lahat ng first aid ginamit Hanggang kinagat pa yung, di ba sa ating pag ginama ko, pati ginalaki, ginakit yun, no? Lahat yun, ginawa ni Pastor Prido. So ginawa niya, tinawag, Tony, labas mo yung tricycle. At dalhin natin niya sa emergency hospital, nandiyan mas Dr. Castrillero, di ba, bubuhin pa. Okay na ba? Classmate ko na lang ito. Buhay ba yung classmate ba? Buhay ba? Saan buhay ba? Ay, dali, alam niyo po, pag hindi po sa hospital, hindi ko maraming mga tao. Isang bagay po, na meron isang mensahe po ang ating gawain, mapamasaan man tayo nila. Ngayon po kaligtasan kay Kristo lamang. Amen. Hindi tayo pwede magmalabig, magmalaki. Hindi tayo pwede magmalabag sa damo ng karating. At ang panahon po natin laging may hanggan. Yan po, manawalag po ako siguro, grade 3.
napaka-vivid po ng aking memory pwede po doon. Kasi I was there looking at them, na talagang sabi, nire-resuscitate yung tao. Hindi nakakilala sa Panginoon. Ako po ay natutuwa dahil nakita ko lahat yung narito, no? Naalala ko nung sila Ate Fe, at saka si Pastor Brooksas, ano ba yun dati? Binatag dalaga ba yan? Naging worker ko, summer work ko ako sa Bicol, sa Bato, no? Doon ko na-meet yung mga yan, nagpakasal, nandun ko ng pastor. Ako pa, gusto ko gano'n. Sa kasal nila, no? So, dito ba ako, then of course, sila mga batch ng pastor sa amin. Next na kayo, kasi batch namin din sila, tayo ng mga, kayo yung, great, ang kasi tanda ko sino? Sino yung mas matanda kay Chloe? Hindi, makasunod. Yeah. So, ang alam ko mga kabats namin doon, of course, yung Cesar. Gusto Cesar Peña, di ba? So, tapos sila, ito, kasi ba sila Pastor Bishop Saman ito eh. Kaya ito, Pastor ang nalamanis na ito. Ako nagpapasalamat po sa Panginoon. Alam po ninyo, itong nakarang anniversary, for some reason, ako yata pinakamatanda sa mission natin, tinatawag ko na anniversary 50 years eh. Yung pong church natin sa Highland Park Baptist Church, 2 years ago, nag-celebrate po ng 50th anniversary. Ako din po tinawag na speaker. Sa TFPC, gano'n din po, tapos po eh. Sabi ko talaga naman. Pero kasi, yung pong church dito sa Highland Park, dali dito, tsaka sa kanong ginamit ng Panginoon doon, at sabi ko ay talaga napakabuti ng Panginoon na I'm sure ang Pastor Brito, ang Pastor De Guzman, talagang they will really enjoy seeing the church natin sa Orani Bataan ay tuloy-tuloy sa Panginoon. I remember, nung pagkatapos po na Pastor Brito, tapos na po si Pastor Abanias, ang magkatatir naman si Pastor Paul De Guzman, kasi naman magkatatir. Kaya yung mga diskarte yung araw, diskarte rin nila ng araw dito. Kaya kami hindi makakiskarte si bata. Kaya si Pastor Dodo, ingit ko na kay Pastor Dodo, kung kukulayin niya ang buhok niya, maniwala ka, hindi mo tumanda. Hindi ko alam ano sa peto niya, siguro dahil yung kanyang magandang asawa na nasa likod ay talaga yung mga sold out din po yan sa ministry sa Lagdano, yung ang ating data. And of course, ano pinito mo na ngayon? Yung huling punta ko po dito ay buhay pasaman. May picture pa po kami ni Mami. Nakita ko lang po yun. At business consul ngayon natin po sa church ko. Long time ago po. Tapos parang nagdinaryo po ng 40 years ago. Tapos yung last ko din punta dito nung naglibing tayo kay tatay, di ba? Kasama ko po si Pastor Pio, noong anniversary po doon sa Tagayan First Baptist Church. Marami po sa ating pastor, ito, sabi natin, it's a given. Kung kayo'y pastor, at kayo ay talagang nag-aspire na mas maganda ang gawain natin, normal yun eh. Every time that we have church, gusto natin laging puno ng tao ang simbahan. Naalala ko nga po, merong joke na sinabi dati, paano nyo ma-encourage yung pastor ninyo? May nagsabi na bilhan natin ang dahil ng sapatos, tapos kaya bigyan natin ng mas maganda-gandang Pastor Appreciation Month ng October. Mga members Pastor Appreciation Month October, huwag yung kalulin mga pastor dito. Yan. Kaya alam niyo mo ba yung pinaka-final answer? Ang sabi po nila, yung pinakamatinding pwede nyo ma-encourage ang pastor ninyo, yung makita kayo dyan sa mga upuan na kung saan kayo nauupo. Alam po nyo, may sikreto po mga pastor. Yung po mga inuupad nyo yan, parang ahakap na po ang mga pinto yan. Kaya alam namin pag may absent sa kapatid, absent. Kaya times, hindi ba nakaka-discourage? Pwede sabihin, parang ano lang, hindi mo nakukuha yung parang pag hindi ka tulog. Pero sa bagay po, nasabi ng Pastor Pio, for the longest
years ng ministry, at si Pastor Pio ay 82 years old na ngayon, normal po, at talagang dapat tayo bilang mga pastor, i-aspire natin, talagang mapuno natin ang iglesia. Kailangan po rin eh. Kailangan natin matawag sila at talagang sila sa mga Panginoong Jesus. Pero isang bagay po, ang sabi nga at this point of time, nakita po niya doon sa Panay First Baptist Church, ay yung mga iba't ibang grupo po ng Christian churches doon po sa Tanay Rizal, doon po itong huling anniversary, nagsama-sama po sa isang building. Talagang napuno, invited lahat. At sa bagay po, na-realize niya, yung gusto mong puno lang yung church mo, that's one thing eh. Pero makita mo na ang mga gawain ay natayo sa paligid. At ang mga ginamit ay yung galing din sa church eh. Yung talaga mag-ibigis. Kasi may mga pagkakataon, may pagkakataon ng hindi ko alam. Dahil ko sinasabi na kahit sa church namin, sabi ko sa church namin, yung pag-alis, dapat unang, siyempre, parang ka sa pastor mo, pangalawa, pag lilipat ka ng church, at malaman namin na yung lilipatan mo ay mas makapapabuti ka at lalo ka magiging sa kanila. Yun po yung gusto natin, hindi po tayo natatakot ng alis yung miyembro eh. Natatakot lang po tayo, baka umalis, tapos wala nang pupunta, hindi na sa church. Alam po? Pero sabi nga natin, yung po yung nag-isusi kung saan, talaga namang kumalat yung gawain ko ng Panginoon din sa inyo niya. May tutulong ko eh, mga pastoran, mga magagawa. Lahat sila naggaling sa First Baptist Church. So I hope and pray today na tayo mga pastor na narito, huwag lang tayo mag-aspire na punuin natin. Parang ito naman. Hayaan natin, masakop natin sa biyaya ng Panginoon. Itong lugar na ito, with His name. At magpalaya na tayo sa gawain. Kaya ka nang makasama. Itong verse ko na, my grace is sufficient. Ay, nung ginamit po ito na Apostol Pablo, when I was trying to read the background of the book, ay mapapasin po natin dito na ito po yung time na sabi nga natin yung mga false teachers, yung mga nagmamarunong in this time, ay kiniklaim nila yung authority. And I remember this time, ano po ninyo, from recent ago, ngayon puso na po yung ating mga Facebook, yung ating mga social media. Makikita na po natin yung mga tao na talaga naman ako sabi na alala ko, talagang na-record ko pa yan, kasi ko pa yan. Talagang sinasabi na ang Pastor Gabino daw ay walang authority. Sabi ko nga, ang authority natin galing sa Panginoon, mangalawa, wala na sila, pero ang gawain na tayo nilang tuloy-tuloy pa rin sa pala. Ito po yung time na to. Ang dami nagmamarunong sa ministry po ni Apostle Paul dito sa Corinth. At sinasabi niya yung, ano mga bagay, brother? He was being discredited. He has no authority. For some reason, dito po sa first one, binasa ko lang kanina, ipinakita niya po dito yung nagkaroon siya pagkakataon na ipinakita ng Panginoon sa kanya. Bakit? Then eventually after that, nakita din po niya dito in the following verses na meron siyang hinihinig sa Panginoon, kaya pag natin for all the blessing, mga bagay-bagay ba na pwedeng maging siguro at tama eh, maging naging saninang hindi natin kapag-inugan din sa Panginoon. Pero gusto na pa po equip the other way. Dito po sa verse, meron po sa dito, sa 12, verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength made perfect in weakness. Most gladly thereof I would rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Panginoon, maraming salamat ngayong umaga. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa ating naging pagkaalam ngayong umaga. Tulungan mo kami, Panginoon. Mas lalo, Panginoon, lumalim, Panginoon. Pag nasa Panginoon na mag-ingod kami, Panginoon, alam namin na mas malapit ka na dumating, Panginoon, ngayon. At
Ang aming hiling ng Panginoon ay patuloy po kami matagpuan, nagtatapat at naglilingkod at sumasama sa harap ng Panginoon. Napakabuti mo po sa amin, napakabuti po sa aking Panginoon. Sa pagkakataon ito nagbigay mo para makapag-share Panginoon ng mga konting testimony. Ang aking hiling Panginoon ay gamitin mo Panginoon at maging para sa marami. Pangalan po ni Jesus. Alam po ninyo, in my own testimony, siguro marami pa sa inyo hindi nakakaalam. 2 years ago, ako po ay nagkaroon po ng major surgery. Ayaw ko na, hindi ko sana kay Pastor, pakit-flash ko sana yung situation. I had a major surgery na ginawa po sa Amerika. At sabi ko nga po ay, ito po yung first na nabas ako. At kung tama-tama, hindi ko gusto yung verse na sa verse natin. Kaya ito din po yung aking bating para remember ko parang like verse ko na ngayon, that my grace is sufficient for thee. Alam po ninyo, 2 years ago, nagkikwentuhan na kami sa lamesa, kumakain. Tapos po, bigla daw akong bumagsak sa pagkain, nag-seizure, tapos tumawag ng 911 nila po sa ospital. Ini-interview po nila ako, meron ka bang prior cause, prior reason, bakit ka nag-seizure, bakit ka nag-collapse? Wala akong may bigay. At sabi ko ay, wala nang pwede may dahilan. Pero alam po ninyo, yung kung for some reason, naalala ko nung una, so ginawa po ng doktor, they started from the very beginning ng testing. From x-ray, ano yun? The whole body. Pagdating po sa pagpitong procedure, pumasok na po yung nurse. Dala-dala po yung resibo. Siguro ng dahilan ko nag-precision ulit. Nung makita ko yung resibo, $18,000 na. Eh ako po naman sinamahan ko na si Mami sa Amerika para po umaayos po yung papeles kasi namatay na po Pastor Frito. Patambay-tambay na ang Pastor sa akin. $18,000! Sabi ko, saan ako kukuha ng $18,000? So sabi ko kay Pastor Jojo, yung kapatid ko punso, siya po ang edad ng church namin dito. Iuwi nyo na ako! Saan ako kukuha ng $18,000? Hindi ko nga ako nakakahawak na ganyan kalaki pera sa $8,000. Tapos na, after that, nag-seizure na ako. Nag-iisip po ako the following day, they were able to do the CT scan at saka yung MRI. At parang pumadog ko yata. Kasi wala kasi insurance kung sa punta ka ng Amerika. Ay talaga you have to pay everything. Siguro po, kapag nagpulang $30,000 po kasama yung MRI at saka CT scan. Kasi alam po, pagka wala kang pera, $4,000 sa inyo. So anyways po, medyo naging malabo na yung aking Friday, Thursday, I was taking Thursday night. Tapos the whole Friday, medyo ano po ko, groggy doon. Tapos the following Saturday, yun po yung parang wala lang nangyari. Alam po ninyo, pinakita na po sa akin ng neurologist yung procedure na gagawin sa akin. Ako po ay napakatapang na tao. Ako po ay tuturukan lamang ng napakating na karayon para sa IV. Maniwala kayo, pag hindi pa si Dr. Joy magtuturok, o kaya si Sister Ruth, hindi ako magpapatulog. Hanggang ngayon, talagang nakapikit pa ako bago sa kanya. Ang liit-liit lang yung karayon. Pero alam po ninyo, from the day na papasok na ako sa operating room, lahat na yan, for some reason, nagsimula na po yung testimony ko ng ang kapayapaan ng Panginoon ay hindi ka iniwanan kahit nakapagdating. That peace, can you imagine? Duwag ako. Doon ako nagising ko dalawang bukas na ito Katapos lang kami ko Lipat-lipat po sila
Ako po ay, nagkaroon po sila kitang meningioma o parang tumor pero benign po siya, pero masyadong malaki na po siya. So they have to remove it. Kaya po ang procedure is, kailangan po i-grinder yung buho ko sa harapan. Grinder po ito, kaya surgical naman, hindi lang kagad-iros. May mga kapitero, alam niyo yan, pero surgical tiles na grinder. They have to remove my scalp, ito po pinakaharap na ito. Tapos they have to pull my skin downwards. Tapos tutuktukin pa po ng, nagbinutuktok natin sa pagtuklak. Ito, grabe ito yung mga suti. Wala lang pa, pinatuklak na gano'n. Oh, still. Surgical din. Para naangat mo nila yung pinakabubok. Then they did the procedure. Alam po ninyo, dapat mga 2 to 3 hours lang po yung procedure, may po more than 4 hours kasi meron po siya nakita parang nerve na bumababa sa brain mismo, hindi lang po sa ibabaw. But, successful yung surgery. May kasabay po ako ng nurse din po sa oncology department na she had the same procedure. Alam po ninyo, yung mga tinanong sa akin before surgery and after surgery, perfect. Ang pangalan mo, ilan taong ka na, saan ka nakalilan, taas mo na ng kamay mo, paa mo, ilan to, yan. Yung kasabay ko pong nurse, na kaya yung pong nurse na yun, ay kasama po nung isang member ng church natin kay Pastor Leiva. Kaya nga po nung makalabas na ako sa hospital, sabi ni Pastor, pwede ba pag-galing mo? Pakinig ka sa labas. Sabi ko, wala problema. Hindi mo yan. Basta pwede ko pumili ng kakailan. So, ang nangyari po sa kanya, after yung kanyang procedure, pag pinag-spell siya ng sa tagket, instead na C-A-T-T-A-C. Pag nag-spell siya ng dog, hindi mo D-O-G, G-O-D. Pag silbihan mo siya, mali! Nagagalit pa. Kaya sabi niya, Pastor, iba talaga yung ginawa ng Panginoon sa buhay. At hindi ko pwedeng ipagmayabang. Talaga puro biyaya ng Panginoon. Alam po ninyo, ano po yan? Simula po yung sa giliran niya, kung ibabaw ng ulo ang naging sa Panginoon. 30 na bala ng stapler niya. At ngayon po, talagang po yun ng mesh na type 8 sa ibabaw para po yung brain ko hindi po lumabas. O kaya yung brain ko hindi. Kaya sabi ko, pag namatay siguro ko, kung kaya mo yung ulo ko eh. Kasi may type 8 sa loob. Gabi siksik, gabi na nakasa mo. Isa lang po ang yung problema ko. Doon po sa papatapos na ako eh. Pag-take sa relo, pag-trust ang relo, battery relo, lahat ng tanong ko sa mga numero, lagi ako kulang ng isa. Ako, pinabas mo ito. Baka yata, hindi ko tingnan ito ah. Sabi ko sa kanya, kalma lang. Bakit naman? Mahina po sa bata kaya. Wala yung basta number na akin ako, mahina po. Alam mo nyo yung silang talagang nakabuti sa akin. Ang bihira, mas nag-sharp pa yung memory. Bakit? Lahat na may utang sa akin, kilala ko rin. Natatagtang ko rin ang pangalan na may utang sa akin. Pero napakarutin ko. His grace is beyond sufficient. Dito mo makikita po natin dito, si Apostol Pablo, sabi niya, Panginoon, alisin mo po itong tinig sa laman. Kasi para sa kanya, according the flesh yan eh. Tulad din po natin mga Kristiyano, lahat po tayo may mga bagay-bagay na iniindahan natin sa ating sarili. Na at times, ginagamit pa ng diablo para mapag-hinder sa paglilingkod sa Panginoon. Pero isang bagay po makita po natin dito in the following verses of Pablo. In my weakness, sa aking kahinaan, do not sama po nakatinig.
mapapakita yung dakilang pagmamahal at pagbibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang pag-provide ng lahat para sa buhay natin. Alam po ninyo, sabi ko nga grabe ka lang pastor sa Amerika ka pang open. Mayaman ko talaga. Sa kwenta ko ng piso, bawag ko ng halos 10 bilyon yung ginagawa ko ng surgery ko. Buti lang sa Amerika may tupad. Saka may akap na yun. Nilapas ng process, swab. Saka yung tawag ito, isa sa mistake. BSO. PCS, BSO. Hindi mo rin lamang siya. Matagal naman din mga ano. Kaya ka naman dapat kayo tsaka ahon sa hila. So nagkaroon ko naman ng konting record sa akin. Kaya po, kinover nila po yung almost one half. More than a half po ng aking surgery, mga $65,000. Kaya ngayon po ay, alam ko maganda naman ang operating video. May utang ako ng 35,000 sa Amerika. Kaganda, mas usap sa Amerika, hindi ko reserve tayo. Mas hindi ko dito utang. Kaya, pastor na malaki pa utang. Alam ko rin yung bagay gusto ko makita yung bagay. Number one, nasa choir ako, nasa music ako, nasa praise and worship ako, kasama ako sa, lagi nasa church. At bakit nangyayari sa akin yung mga bagay nito? Alam mo kung ano na-experience ko? Siguro at this point of time, parang nakakanti-kanti na kaya ng Panginoon eh. Anak! Di ba? May mga pagkakataon kasi kahit tayo present dito. Ano ba dahil? It's never about me. It's never about you. It's always about the Lord. Kaya pag tayo nasubok ng Panginoon, nakadaan tayo sa mga pagsubok at mga katanungan sa buhay, ang gusto po ng Panginoon ay meron tayong matututunan. Alam mo, sa mga churches din po natin mga nandito, marami sa atin may mga sakit, yung mga membro, may mga sakit na talaga, sabi natin, nagda-dialysis natin. Kaganda lang po yung dating member po namin na 35 years old, while he was doing his dialysis in the morning, sabi ng asawa sa akin kanina madaling araw, 4 o'clock in the morning, kumain pa siya kahapon, excited kasi kauwi ng asawa galing Amerika, at dadalhin na po sa Amerika by October 1. Para doon magpatuloy ng kanyang pagmamagamot. Mga anak, tatlong anak, they're so excited kasi neto na yung Muslim, na maganda ayos na po sa American Embassy, so they have their blue passport, at saka po ready to go, October 1 pong schedule. For some reason, kahapon, excited pa na po sa dialysis, kumain, and they're enjoying. Tapos for some reason, dun po at the end of his dialysis, nagkaroon siya ng panic attack. Na nag-end up po ng heart failure. Namatay po siya sa buwan. He's been doing dialysis for many years. But he was okay, pero sabi sa school ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, mga 4 o'clock in the morning, parang wala. Kung titignan natin, parang wala tayo pang-encourage ganun pagkakataon. Parang nabayaran na yung ticket, ayos na yung mga papeles. Pero yun po yung gusto ng Panginoon. Siguro may naka-fellow sa inyo kay Pastor Larry Zuniga, last April sa GRI ng araw. Yan po ay, noong time ko ng COVID, February, nag-post sa Facebook, British citizen na kasi for 4 years po talagang pinutunay yung kanyang nursing doon.
habang nagpapastor po sa UK. So by February of 2020, talaga nakapost mo sa Facebook, Greatest Citizen. At yung kanya pong pamilya by June, susunod na. Everybody is so sad. Pumasok po yung COVID. Alam niyo po, for 4 years, nag-work siya so hard, naglingkod sa Panginoon so hard, talagang binigay niya buhay niya para sa pamilya niya, sa gawain ng Panginoon, sa lugar niya, sa mga Pilipino niya. At pinagod ng Panginoon yung panalangin. Napakagay ng Panginoon. Pero sa bagay po, sometimes, parang wala tayo kasabi. By April, kung kayo po ay nagkakasalit sa akin, siya po yung kauna-unahang nurse na Pilipino sa UK na namatay sa COVID. Actually, I shared this morning kay Camille. Pero sabi nga natin, pag ito nangyari sa iyo personally, ayaw. Pero isang bagay po ang tatandaan po natin, may pagkakataon sa buhay natin na magkakaroon tayo ng katanungan. Sometimes, pag tumingin ka sa likod, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kanan, sa harap ng likod, makakakita tayo ng maraming problema. Pero isang bagay po ang totoo sa buhay po natin. Ang Panginoon po gusto niyang matuto at matutunan natin na itong ginagawa ko, what I'm doing, my worship, my fellowship, my offering, sa Panginoon naman. That's why when you come to church, hindi po kayo, parang sabi nga natin, pupunta kayo sa church, puno na yung baso nito eh. Pag puno na yung baso, saan pa dali ka na pa ng blessing? Puno na eh. You come empty. At hayaan mo pa ng Espiritu magbulong ng biyaya sa loob ng simbahan. Alam po ninyo, yung isa napasa ko, pero isang babae sa church. Siguro sa church may ganito rin eh. Yung isang babae, wala lang siyang nakita kundi yung maling pastor. Ito ng pastor, kapukulo ng mali English pa ng English. Pagkatapos ng service eh, aabutan yung pastor. Pastor, ito po yung mga mali yung grammar. Tapos eh, ito po yung mga mali yung pronunciation. Tapos ito babae ito, sabi niya, Pastor, aalis na ako sa church na ito. Makita niya din yung member, malayo pa. Sa malayo pa, nakasimangot na siya. Nakakasalong dito. Para bang, ano yung mangyayaring programa sa buong linggo, alam niya eh. Memoryado na eh. Yung kung saan mauupo, kung saan magmamarites, sa pati translator, Pastor, alam na. Alam mo, tinawag sabi ng Pastor, huwag ka nga ng baso. Ito yung halimbawa, paano tayo maglingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Pastor, kumuha ka ng baso, punuin mo. Duhan ka sa bilig. At umikot ka sa buong church na siguraduhin mo walang tatapon tubig. Ito babae mo ba? Hanggang wala mayabang ka doon. Pastor, walang tumaho. Kita mo naman, pinatay na. Yan ang dapat yung patutunan. When you come to church, you don't focus on anybody, you don't focus on the building, you don't focus on the pastor, you focus on the Lord. Doon ka sa gusto mong mangyari sa iyo ang paggawin ng Panginoon sa buhay mo. Hindi yung papasok ka ng church, lahat nakita mo na. Lahat kung tayo mag-worship sa Panginoon, ang tinitignan natin yung ano ang magagawa ko para sa Panginoon. Minsan, meron tayo ganyan. Kayo ba mga tumutugtog tsaka mga nagre-present worship dito, di ba kayo nagkakatampuhan na sa di ba no? Doon po sa amin, binayaan kami ng mga tumutugtog siguro sa bato. Kaya sa lahat ng service, mga bata tutugtog dito, yung people dito, susunod, mga matatanda. Binibigyan ko ng pagkakataon lahat. Pero yung pinaka-main service namin, talagang sama-sama sila. Yung aking deacon na lead, yung isang mas mahusay talaga. Sometimes, hindi mo kahanapin yung ikaw para mo.
Kung sa nagagawa mo siya, ilagay ng Panginoon doon, susunod mo siya. Gagawin mo yung sinasabi mo sa akin. Marami ka sa atin, ganyan, kaya doon siya nakahadlangan yung ipapala sa atin sa Panginoon, sa worship, sa pagtutog, sa praise and worship, pagkanta sa choir. Wala pa prinsipyo, pastor eh. Meron na tayong problema. Kaya nga po sabi natin, pag magpupunta kayo ng church, dapat pa pumasok ito yun. Panginoon, ihanda mo ko. Kahit po sa ating offering. Naalala ko ang lola ko dati, pagdating pa ng pagdating, alam ko si Pastor Gabriel, kay Daddy, tsaka kay Uncle Pio, ang ginagawa niya, automatic. Ito na yung tithes ko. Ito na yung pang-Gideon 300 ko. Ito na yung pang-faith promise ko. Ito na yung pang-Gideon ano ko. Marami sa atin dito, I hope and pray that dinutog sa atin. Na minsan pag nag-aawas na tayo ng anong natatala yung ating paghahati-hati. Huwag po natin kalilimutan, kung ano man yung binibigay natin, ilalapalin lang natin sa Panginoon. Marami na kayo narinig ng doktrina. Yan. Very open ang yung Facebook na kung ano na pinagsasabi. Pero alam po ninyo, yung tithes natin, yung ating offering, yung ating sacrificial offering, yung ating whatever offering na meron tayo, yan po is between me and God, between you and the Lord. Kasi siya po ako magpapahala eh. Hindi po yung pwede maging dahilan para magkapatisod ka. Ayaw kong gawin ito, pamira naman yung church na ito, wala rin ako di mamulekta. Kaya alam mo kung church na ganyan. Ang sabi ko dati, pamira ng church ito, parang nahuhulog ka. Ang sabi ko pa lang bakit hindi na yung sobre? Dito at least dito, nalapit ka. Di ba? Pag hindi ka lumapit, malalaman ka hindi ka lumapit. Yung sa church kasi ito sa Amerika, natuloy yung ganyan, sa labas ng video mas masipin. O kaya nadaanan na. Ito. Kapag nalapas ko din sa amin. Mas matindi nga yung sa amin. Tinanggal ko na yung D-box na ganyan Yung dating offering plate na iniikot-ikot natin dati, itong naka-open na sa mata. Kaya pag wala kang pinato, kita ko. Pinigilan ko na rin yung parang sa karit at sa katolik ng araw. Yung may sukat ni Judas. Di ba nagawa mo dito yan? Kasi nung araw, alam ko, kaya pastor sa mga principal kayo, di ba? Medyo mahaba yan Kaya kung mayroon ka mahabang supot ni Judas, pwede kong sakit nyo. May mga time kasi, bakit hindi ko malakad? Hindi mo nabindi ko. Hindi ka ba kayo? Alam po ninyo, isa pong patutuo itong church natin, 15 years. Dahil po sa mga bisang kanatawan ng mga jokes natin pagdating sa offering. Kasi pag wala, kahit saan tayo bumasa wala na kasulatan, ginamit po ng Panginoon itong offering para po lumago ang gawa ng Panginoon. Hindi tayo makakarating mula sa Panginoon, pangalawa sa offering natin. Ano ba yung utak natin? Yung misa-misa may mga tanong tayo. Ang Panginoon ang tanongin mo kasi sa kanya ang ibigay. Alam po ninyo, kadalasan, yung pong tanong na yan, alam po ninyo, isang tayo na sabihin nga natin, kaya, parang nagtanong lang yan Aanan kaya ako ng church? Bukas. Nag-service na naman kami dito, kaya sa Batista. Kasi doon po sa amin, pinuhak mo na sa Batista Kaya hindi kami nagkakasabi ng service. Pag web-makers na kami sabi ng service ng araw, nakakahanap kami ng bangko sa kanila. Isip na ako. Mag-anniversary, mabait na naman sa Batista. Sa Batista pa dito. Sa Batista tayo dito. Mag-church kaya ako bukas. Lakas ng loob mo. Kakaano na nito sa Panginoon. Pero hindi nyo kaya itanong, papasok ako ng trabaho sa Monday. Grabe mo. Mas takot mo na sa boss nyo kaysa sa Panginoon. Ay ang Panginoon mo nagpo-provide ng buhay natin. Kung merong isang milagro na meron tayong i-appreciate araw-araw, ay yung nakamulat tayo at nagising tayo pinabukasan. Na maraming taong sumulo, ang Bible rin tama. Wala pong may hawak ng buhay, sino ang naman.
Napakakasal ko sa pagkasal na patutuwa yan. Na ang Panginoon po from the surgery ko, actually dapat ang aking curing time ay at least 6 months. Naniwala ko kayo. One time lang ako tinatawag, how's your pain? Kasi stapler pa yan eh. Sabi ko, up to 10, number 4. Binigyan ako tayo dito, one time lang. Hanggang nauwi ko ng Pilipinas, wala ko kung naramdaman ng sakit. Pain na parang walang nangyari. Naalala ko nung tinatanggal ko pa isa-isa yung 39 ng mga staples sa ulo. Sabi sa akin ng doktor, ano, lagi ba natin magpamanhin? Dilagyan na naman ako eh. Ano ko itim? May tagahin. Yung lista. Pagkakatapos, nilagyan ko sa board. Kaya siyempre maabusin sa sarili mo kasi katawa natin eh. So isang tagay sa mga umiitan na pastor, maabusin na katawan nito. Sabi nga natin, kahit pastor ka, pwede ka mamatay. At pangatlo! Number 1, kinakanti tayo ng Panginoon paunti-unti. Pangalawa, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Oy, anak! Alam ko, masipag ka, baka naman nakalilimutan mo para ka ganito gawa mo. Kasi minsan pagka ito na yung piling ko, pag nawala ka, ay, hindi na mawala sa church na. Sabi may gano'n kayo, no? Naniwala ko kayo sa dadulong ito, sa nakita ko napakaraming blessed na kayo. Talagang sa pangalan ko na Panginoon. Nagsalita rin po sa church kami sa Araya, 38 years na. Balik-balik ito sila ng gobyerno. Isang bagay po. Wala man yung tao, pero gawain ng Panginoon po. Number 3 at last. Ngayon po masasabi ko, kung dati pang tinanggap ko si Jesus Christ, at subject na po. Pero makadami sa paragaling ko. Naiintindihan ko hindi ka nagligtas, kundi yung kahalagahan mo sa akin. Ito. Kaya may Pastor John, sino ba ako? Sino ba tayo? Na bibigyan tayo ng halaga ng Panginoon sa buhay natin. Sino sa atin ang hindi nagkamali? Sino hindi sa atin ang tatapak? Sino sa atin ang hindi nakaliwag na mali sa Panginoon? Sino sa atin nagmalaki? Sino ang dumaan sa pagsuko sa atin? Ayun yung sabi ko naman nakasulatin, always from the beginning, that my grace is sufficient. Saan ka man nanggaling? Ano ba ang pinanggalingan mo? Sabi ko, ano mo sa prayer meeting? Pag ating titignan yung malalim yung the prodigal son, sabi ko nga, ganun tayo hindi nakita rin the father. Pagtakbo nung makita yung anak na papatong, umuwi na sa kanya, naghihirap na si pambira, no? Galing sa babuyan, kumakain ng pagkain ng baboy, napakabaho. Walang sinabi ng, oy, maligo ka muna. Hindi. Automatic, pagharap naman, binalabalan na agad, binigyan agad ng sigsig. Ganon din po tayo. Hindi natin kailangan linisin pa sarili natin, gumawa tayo ng kung ano-ano para tayo maligtas. Nakakala ko tuloy sa classmate ko na ordained. Hindi ko ako tinawag sa mga nagte-testimony in this behalf. Sasabihin ko nga sa classmate ko rin po kasi ng college sa political science. So, niya. Sana, wala na ako mo. Ay, yung kilala mo ko eh. Nasabi, kaya po kayo iniligtas ng Panginoon. Galing po sa kusaling na kasalanan. Lahat po tayo dyan galing. At kung kayo po tunangkap ng Panginoon, ligtas na po tayo, naglilingkod sa Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon? Doon po siguro, nakaawin ko na sa church natin, while I'm waiting, I am serving. While I'm waiting, I am worshiping. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po tayo magsasawa. Makita po natin itong church natin, generational po ito eh. Kaya makita nyo, ang pastor natin, sabi nga yung pastor dito kanina, gusto nyo lagay nilitrato ng mga pastor dumaan dito eh. Baka kulakin mo yung frame. Sa dating sa gitna, pinakamalaki na ito pinag sa gitna. Huwag nyo nakakalitaan. Baka, huwag na bumalik na doon, baka pinagpasok ka doon dito eh. May mga sandro prosta. Ay, mga kapatid ko. Kung buhay lang po ang Pastor Fredo, magdawala po kayo. Hindi naman niya matandaan kung sino-sino kayo. Pero kung yung biyaya na Panginoon, through Him,
ay naging daan po para po tayo makalabot sa ating Panginoon. Minsan kasi ang problema lang, ay hindi, siya ginamit ang Panginoon. Walang ganun eh. Una, Panginoon muna. Pero kung walang ginamit ang Panginoon, kaya sabi sa mga ng aswato ko, nagkalimutan yung lahat. Yan, yung pinagalingan natin, nagkalimutan yun. Kasi kung baga sa puno, itong pinakapuno, nagtuloy-tuloy yan, dumami, nagsasama-sama, pero may pinagalingan. Una, ang galing sa Panginoon, pangalawa ko sa ginamit ng Panginoon para makayo ang gawa. At lahat po kayo darating po sa Panginoon, naglilingkod. At ang panalangin po natin, dumating man yung pagsulong sa buhay habang naghihintay tayo sa Panginoon. Ang hawakan po natin itong first prayer. And my praise is sufficient. Sigurado may dadaanan pa tayo. Sabi nga ng banal na kasulatan, Matthew chapter 24, ang dami kong gusto sabihin, pero ito na sabihin ko ay, itong nangyayari ngayon, mas titigli pa ito eh. Kaya sabi ng Panginoon, and hope and pray sa ating mga kasama. Bilang hindi tayo makasama pa sa mga natatakay ng maling turo, natatakay ng maling pastor na natin. Sabi nga natin dito sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo, i-dedicate pa natin lalong buhay sa Panginoon. We worship Him, we serve Him. At tayo mga Kristiyano, magmahalan tayo sa Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, kung wala yung biyaya ng Panginoon, na sufficient, ano man yung kailangan mo, tayo matatay. Ano natin ito? Kayo yung kailangan. Dakilang Diyos, napakapunti mo sa amin ngayon umaga. Just reminding us today, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, ano ka sa amin, Panginoon. Wala kami pwede ipagmalaki, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, in our weakness, Panginoon, doon mo pinakikita, Panginoon, yung divine reason na ikaw ang nagde-demonstrate ng power through the love of our Jesus Christ. Na makita po namin, Panginoon, na itong mga bagay-bagay na nangyayari sa puso buhay namin, Panginoon, either pagsubok, either mga katanungan, Panginoon, na these are yung mga pagkatest po na aming true spirituality. Kung ito ba'y nakabase lang, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na buhay na ma-experience ko, kung ito, Panginoon, bago namin gawin ito, tinanggap namin, Panginoon, na ito'y nagmuna-muna sa iyo. Bago po namin magpapagod, Panginoon. Gawin din, Panginoon, pinapalahan mo kami, Panginoon, the strength in our suffering, Panginoon. Na maraming pagkakataon, Panginoon, dumata kami sa pagsubok sa buhay, katanungan sa buhay, Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, ngayong umaga, ay sa pagitan ng aming mga weakness, Panginoon, ay makita ko tulad ni Apostol Pablo, Panginoon, that in my weakness, yung kapangyarihan mo, Panginoon, yung grace mo, ay magiging display of your power, Panginoon. At makita, Panginoon, si Kristo sa buhay namin, na anumang hirap ang aming dinadaanan, Panginoon, that your grace is sufficient for us. At ang ulit, Panginoon, ay by focusing on you, Panginoon. Wala kaming titignan. Wala kaming susundan. Wala kaming pamamarisan. Wala kaming naging ehemplo. Kundi ikaw lamang, Panginoon, may umaga. Ang aming dalangin, Panginoon, ay tulad na sa'yo, Panginoon, fix our eyes on you, Panginoon. Ang daming makikita sa paligid namin, Panginoon, that will cause us to sway, Panginoon, not to endure, and to stop and get tired of serving you, Panginoon. But today, Panginoon, tulungan mo kami ngayong umaga, Panginoon, na i-focus lang namin ang aming mga sarili, Panginoon, at lahat ng ginagawa namin, Panginoon, hindi namin nakakapalit sa aming mga sarili. Alam namin, Panginoon, it's never about you. It's never about you. It's always about you. Kung di ka madarating, Panginoon, ang hiling, Panginoon, itong church na ito, nagsasalbert na kanyang ikalimang taon, Panginoon, ay lalo pa, Panginoon, maging mantanyog ng iyong ilaw, liwanag at halimbawa, Panginoon, ng pagpapalag ko sa mga iglesia, Panginoon, yung tinayong, Panginoon. Kung hindi ka madarating, Panginoon, gumamit ka pa, Panginoon, ng mga kabataan na narito, Panginoon, na magtutuloy at maglilingkod sa iyo, Panginoon,
At lalo magdinigdig ang buhay, Panginoon, hanggang kayo hintay namin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kami pwedeng itanong, wala kami pwedeng, Panginoon, na i-complain, Panginoon. Ang aming hiling ng Panginoon ay tumingin sa iyo, Panginoon. At makita, Panginoon, magagawa ko sa buwan ng bawat isa. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kami pwedeng mag-complain. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin, Panginoon, ang pinakamabuti at pinakamataas na papuri. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.